Hindi sa Senate. Nakita niyo mga kaibigan, nakikita na ngayon yung panginginig nila sa takot, mga kaibigan. Bakit pati ICI na independent, na hindi naman mga politiko yan, questionin nila? Hindi naman mga makamarkos yan. Mga dilawan nga yan eh. Bakit nila questionin yan? Hindi naman yan politiko. Di ba? Kasi nararamdaman na ni Marcoleta na mukhang madidiin ang kanyang boss at ang kanyang mga kaalyado. Kaya mukhang nanginginig na talaga sila sa takot at talagang gusto nila na talagang gigil na talaga si Marcoleta, mga kaibigan, no? Gigil na gigil siya kay SOJ Secretary at saka kay Ping Lacson. Tinanong siya ni Ping Lacson, bakit pa masyado mong pinagtatanggol ang mga Diskaya? Tinanong siya, di ba? Kasi halatang halata eh. Hindi lang si Ping Lacson ang nakalata, kundi ang sambayan ng Pilipino. Biruin mo mga kaibigan ayaw ni Marcoleta na magsoli agad ng mga ari-arian. Ang gusto ni DOJ Secretary Boying Remulla, kung gusto talaga nila maging state witness, tell everything. Walang poprotektahan. Pagkatapos, kailangan magsoli sila. Kahit man lang kalahati, isoli nila. Sabi ni Marcoleta, hindi daw yan requirements. Tingnan niyo mga kaibigan, ang pinagtatanggol dito ni SOJ Secretary Boying Remulla ay ang pera ng taong bayan. Pero si Marcoleta, ang pinagtatanggol niya ay ang mga Diskaya. Tingnan niyo yan mga kaibigan. Yan ang senador ni Duterte. Yan ang Duterte Black. Senador ni Duterte. Pinagtatanggol si Diskaya. Bakit? Alam naman natin, number one contractor ng mga Duterte, si Diskaya. Alam natin yan mga kaibigan, number one contractor ng mga Duterte ay si Diskaya. Kaya siguro, kanyang pinagtatanggol at ipinaglalaban niya talaga. At sabi pa niya nagtitreat pa siya kay SOJ Boying Remulla na baka yan daw ang maging dahilan para madisbar si Secretary Boying Remulla. Tingnan mo yan mga kaibigan. May balak pa yata siyang ipadisbar si Secretary Boying Remulla dahil sa pagtatanggol sa pera ng taong bayan. Kung titingnan natin, tama naman ang sinasabi ni Secretary Boying Remulla. Kung gusto niya maging state witness, magsoli siya ng pera, magsoli siya ng mga ninakaw niya, at pagkatapos, sabihin niya lahat, wala siyang poprotektahan. Doon pwede siyang maging state witness. Pero dito, nakita niyo naman, di ba? Si Diskaya, anong sabi niya kay Jinggoy? Wala daw. Tinanong siya, di ba, nung unang meron bang mga senador? Meron bang mga senador na involved? Anong sabi ni Diskaya? Wala. Pagkatapos, nalaman na lang natin, sina Alcantara, sina Bryce, anong sinasabi? Merong mga senador na involved. Di ba? So nakikita natin ang kasinungalingan ni Diskaya na pinagtatanggol ni Marcoleta. Tingnan mo mga kaibigan. Pinapatigil ako ng isang DDS kasi naririndi siya dahil totoo ang sinasabi ko. Kasi nakikita dito na yung kanilang senador na Duterte ay pinagtatanggol ang magnanakaw kaysa pera ng taong bayan. Diba? Pera ng taong bayan to. Hindi ito pera ng kung sino. Pera ito ng taong bayan. Dapat lang ang ginagawa, ang sinasabi ni Secretary Boying Remulla ay tama. Gusto niya maging state witness, ibalik niya ang ninakaw niya kahit man lang maka 50% man lang. Pagkatapos, sabihin niya lahat, huwag siyang mag-cover up. Kaso nag-cover up Tapos lumalabas ngayon, dinrap niya, di ba, yung pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Ngayon lumalabas sa mga investigasyon nang wala naman, hindi naman na sasama ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez dahil wala naman talaga. Kasi kung titingnan mo naman sa Tacloban, wala naman silang ghost flood control projects. Guys, pumunta kayo ng Tacloban.
Walang ghost flood control projects doon at walang mga ghost projects sa Tacloban. Nakapunta na ako sa Tacloban 2 beses, inikot ko ang Tacloban. Maganda ang Tacloban, nakita ko yung mga proyekto, magaganda at walang mga substandard. Kaya, dinamay ni Diskaya si Speaker Martin, pero kita mo ngayon, ang dami ng investigasyon. Hindi man lang lumalabas ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez. Si Saldico, oo, si Saldico. Dahil doon pa naman talaga yan eh. Panahon pa naman talaga yan ni Duterte. O, di ba? So ngayon, pahiya kayo. Dahil lumalabas na bumabalik lahat sa Duterte administration. Dahil 2 taon lang pala kay PBBM, 2023 at 2024 lang. Dahil ang 2025 flood control project na budget ay intact pa pala. Yan ang sinabi ni Grace po, intact pa. Pahiya kayo ngayon, ano? Napahiya kayo. Wala kayong magawa ngayon, napahiya kayo, iyak na lang kayo, umiyak kayo ng umiyak, tumulong luha nyo, sahurin nyo hanggang maging kasing dami ng isang balde, sahurin nyo. Pagkatapos, initin nyo at inumin nyo yung luha nyo para lalo kayo maging bitter. Sabi ni Tito Bobby, iyak ulit mga DDS. Sama ng loob mga DDS. Correct, no? Tama po kayo dyan, Tito Bobby. Ang sama ng kanilang loob, no? So malinaw na malinaw ang sinasabi ni Grace po. Ulitin natin yung sinasabi ni Grace po, ha? Walang problema sa 2025 budget. Dahil nga, di ba, ang Pangulo natin, kumbaga, mukhang natitimbrihan na ang Pangulo, na. Teka lang, may problema. So si Secretary Vince Dizon, alerto. Oops, hold, wala mo nang gagawa ng flood control. Diba? So intact pa ang flood control project ng 2025. So wala pang pwedeng i-audit, wala pang pwedeng imbestigahan sa 2025. Ang investigation ay papatak lang sa 2024, 2023, 2 taon lang kay PBBM, tapos lahat kay Duterte na. At saka 2015, 1 taon ni Pinoy. So lumalabas ngayon, panoorin nyo ulit, Grace po. Pagkasta ng pera ng bayan. So, iimbestigahan ay ito yung video, na iimbestigahan ay ang 2024 at 2023 lang. Kasi pagpasok niya, 2022, wala pa naman siyang ginagawang mga proyekto na, di ba? Ang gumagawa ng mga proyekto ay yung past administration. So, sa 2023 talaga, yan talaga yung budget, no? Na kay PBBM na, at saka 2024. So, 2 taon lang po ang maiimbestigahan, no? Kay PBBM, 2 years lang. Kasi yung 2025 ay intact pa. Yan po ang sinabi ni Grace po. Actually, ako nagpapasalamat sa ICI. Nakita ko talaga yung kanilang, nararamdaman ko yung tapat na hangarin nila talaga na maayos itong problema natin talaga sa pagkasta ng pera ng bayan. So, pinexplica ko sa kanila yung naging proseso sa 2025 at naunawaan naman nila itong proseso na to. At ang mga kasing pinag-uusapan ng mga ghost projects ay bumabalik ng ilang taon. Sa 2025, awan ng Diyos, wala naman po kasi ini-implement pa. At in fact, now Secretary Dizon has actually stopped the implementation of most of these projects hanggat hindi pa nasusuri mabuti kung tama ba ang pagkalatag ng proyekto nito. Yun po. Iba na. Iyak na lang kayo mga DDS. Iyak. So lumalabas, ang problema talaga, sabi ni Grace po, kapag sinusuri yung mga flood control projects, bumabalik sa mga ilang taon na nagdaan, no? So hindi ngayong panahon ni PBBM, kundi mga taon na nagdaan. Pahiya kayo. So ang korupsyon nangyari sa panahon ni Duterte.
Pahiya kayo ngayon, pahiya kayo. Ang korupsyon ay nangyari sa panahon ni Duterte. Hindi talaga kay PBBM. Kay PBBM, minana niya ito. Itong mga issue na to, minana niya. At ang kagandahan nito, hindi tinolerate ni PBBM. In-expose niya ito, pinasabog ito ng Pangulo hanggang sa lumaki, hanggang sa lahat ng mga Pilipino ay namulat ang mata at na-involve tayo na ganito pala ang kalakaran. So, magpasalamat tayo dahil meron tayong Pangulo na talagang lumalaban sa korupsyon. Sabi ni Norma Albuta, anong proof mo? Bugok. Anong proof? Ay, nag-iimbestiga ang ICI, Independent Commission na nag-iimbestiga ng mga infrastructure project. Anong proof? Marami silang proof. Bugok. Ay, nako. So, iyak na kayo, no? So, sa mga susunod pa na panahon, lalo kayong iiyak. Kasi, baka lumabas pa nga sa investigasyon na si Duterte ang tumatanggap ng 30 to 40% na cut. Baka lumabas pa yan sa investigasyon na si Duterte ang tumatanggap ng 30 to 40% na cut. Bakit? Alam niya na may na may flood control projects ng mga ghosts Dali paalala natin sa inyo Parang nakalimutan niyo Paalala natin yung sinasabi ni Duterte Niyo Si Duterte mismo ang nagsabi nito, no? Na madaming flood control projects, no? Na ghosts. Yan. Ito na. Dito tayo sa may admin reach. Dali. Reach admin TV pala yung gamit ko. Babalik ako sa admin reach. Yan. Yung admin reach ko kasi na page, unpublished siya. No? So mag-aantay muna ako ng ilang araw bago siya ma-publish ulit. No? Hello po kay Steve Yu. Yan, dito na naman si Steve Yu. Maraming salamat Steve Yu. Naku, hindi kita nakita. Ilang araw na kitang hindi nakikita sa aking mga live, no? Yan, so, tingnan natin yung sinasabi, si Duterte mismo nagsabi nito Take note, si Duterte mismo ang nagsabi nito. Yan. So, tingnan natin. Yan. Yan Coming from the mouth of Duterte. Alam daw niya na maraming ghost flood control projects na ninanakaw daw. Yan Si Duterte mismo ang nagsabi nito. Sandali. Wala dito sa aking dito tingnan ko sa TikTok. Kasi guys, nagbura ako sa aking nagbura ako sa aking admin reach kasi nga 'di ba na unpublished ako. So ito. Ito guys. Ito. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Maramihan yan is the regional director. Ipapalabas nila na may project dito at wala. I wish to Anong sinabi? Ano sinabi? Ang DPWH, yung kalakaran daw dito, ay marami daw dito ghost flood control projects. Palalabasin daw na may proyekto, pero wala naman pala. Bubulsa lang. Alam ni Duterte. Di ba? Ano kayo ngayon? Napahiya kayo, no? Pahiya kayo.
So, yan po mismo sa Talk to the People. No? Si Duterte mismo, nagsabi niyan sa Talk to the People. At yan po ay kalat na sa social media. Yan ay ilang beses na, no? na i-post sa social media ng sino-sinong mga vlogger, influencer, at ng mga mainstream media. Di ba? Ginagaya ko lang si Lukring, no? Ginagaya ko lang si Lukring, 'di ba? Alam niyo kung sinong Lukring? Si Sara Duterte. Lukring 'yun eh. So ginagaya lang natin, ginagaya natin. Kasi ano